Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Chapter 1781. Agad na sabi ni Sky, tignan mo nga. Tingnan mo, kahit na ang mataba ay mas naiintindihan ang mga bagay kaysa sa iyo. Tara na, nagdilim na ang langit at mabuti pang bumalik na tayo sa pagsasanay. Baka mag-away talaga tayo 2 days after this. Napangiti ng mapait si Angus at sinabing, baka mag-away tayo, ha? Haha. Sa paghusga sa ugali ng First Fortress Master, maliit lang ang pagkakataon na maglalaban tayo, at hindi nagtagal, darating ang mga tao mula sa Pavilion Below Cloud. Sa oras na iyon, ito ay magiging isang negosasyon lamang sa pagitan ng magkabilang panig. Sabi rin ni Hendrik, tama. Higit pa rito, hindi kami makakalusot sa loob ng ilang araw, kaya walang silbi ang pagsasanay. Samantala, dumating ang isang lalaki sa harap ng unang guro ng kuta. Tiningnan ng First Fortress Master ang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa kanyang harapan at dahan-daang sinabi, paano ito? Ano ang sitwasyon sa kagubatan? Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay magalang na kumilos gamit ang kanyang mga kamay at sinabing, nagsimula na silang mag-away. Ang mga tao mula sa Bloodshed Clan ay dumating sa umaga at nagpadala sila ng isang malaking grupo ng mga disipulo sa lugar, ngunit hindi ako sigurado kung ano ang nangyayari sa kagubatan ngayon. Anuman, ito ay parang mga labanan na naganap sa lahat ng dako, at ang mga ingay ay huminto hindi nagtagal pagkatapos nilang magsimula. Mukhang hindi naman mataas ang fighting prowess ng mga taong pumasok sa lugar na ito. Ang ekspresyon ng unang Fortress Master ay tila hindi kasiya siya sa ulat. Buntong hininga. Talagang binaygo ako ng mga taong ito. Kung higit pa sa kanila ang nakalusot sa Ultimate God level, magdudulot sila ng mas maraming pinsala sa mga disipulo ng Bloodshed Clan, at malaki ang pakinabang namin dyan. Nakangiting sinabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, haha. First Fortress Master, hindi na kailangang mag-alala. Ang mga taong iyon ay walang mataas na husay sa pakikipaglaban, ngunit marami sa mga disipulo ng Bloodshed Clan ay nasa tunay na antas ng Diyos o antas ng Demigod. Higit pa rito, maraming tao ang pumasok sa lugar na ito. Bagamat inanunsyo ng Bloodshed Clan na mayroon silang 100,000 disipulo, dapat mayroong mga 300 hanggang 400 tao ang pumasok sa lugar, kahit na nag-away sila at napatay ng mga halimaw na hayop, tama ba? Na marami ang dapat magdulot ng malaking pinsala sa Bloodshed Clan. Gayunpaman, huminto dito ang nasa katanghaliang gulang na lalaki bago siya nagsalita, nakasimangot, First Fortress Master, gayunpaman, pakiramdam ko, hindi na tayo makapaghintay ng matagal bago tayo kumilos. Bagamat nakikinabang tayo sa paggawa nito, may mga kakulangan dito. Naisip ko rin kagabi, at ito ang naisip ko. Paano ito posible? Ano ang masama sa atin kung may gagawin tayo sa ibang pagkakataon? Sa aking palagay, ito ay nakikinabang sa atin kahit ano pa man ito. Makakapag-ulat tayo sa Pavilion Below Cloud, at hihina ang Bloodshed Clan. Anong masama doon? Kumunat ang noo ni Austin, halatang hindi naiintindihan ang takbo ng pag-iisip ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Noon lang sinabi ng nasa katanghaliang gulang na, pag-isipan mo. Ang mga taong ito ay dapat na pumasok sa kagubatan mga 1 buwan na ang nakalipas, hindi ba? Kung iyon ang kaso, tiyak na nakakuha sila ng maraming masiglang damo mula sa lugar. Bagamat marami na silang nagamit ng mga item na ito, magkakaroon pa rin sila ng martial skills, spirited grass, o martial art technique na nakuha nila. Magkano ang martial enhancement material kapag marami sila? Habang nakikinig si Austin sa sinabi ng lalaki, naunawaan niya ang kahulugan sa likod ng usapan bago nagpatuloy sa pagsasalita ang lalaki. Pagkatapos ay sinabi ni Austin, ang kanyang ekspresyon ay madilim, naiintindihan ko kung ano ang sinusubukan mong sabihin. Ang mga martial enhancement material na iyon ay pag-aari ng mga miyembro ng Bloodshed Clans pagkatapos na ang mga tagalabas ay patayin ng kanilang mga disipulo, at hindi nila ito ibibigay sa atin. Kabanata 1782. Ang sinabi ng lalaking nasa harapan niya ay naging sanhi ng kaba sa puso ni Austin. Totoong maraming martial enhancement material sa lugar na iyon, at kapag nakuha na ito ng Bloodshed Clan disciples, hindi na nila ito mababawi. Gayunpaman, pinag-isipan niya ito at sinabing, hindi na kailangang mag-alala. Sigurado akong marami sa mga disipulo mula sa Bloodshed Clan ang mamamatay, at ang mga ari-arian ng mga disipulo ay mapupunta sa mga kamay ng mga taong pumasok sa sagradong lugar. Higit pa riyan, okay lang kung makakapatay ito ng maraming disipulo ng Bloodshed Clan at payagan ang mga taong iyon na makinabang mula rito. Tumango rin ang nasa harapan niyang nasa katanghaliang gulang pagkatapos niyang marinig ito at sinabing, tama ang sinabi mo. Ilang araw dapat?
Maghihintay tayo. At least 2 o 3 araw, siguro. Kung tutuusin, kung masyadong maaga tayong pumasok, natatakot ako na baka malate din ang mga taga Pavilion Below Cloud. Kung ang mga tao mula sa Pavilion Below Cloud ay dumating ng mas huli kaysa doon, magdurusa tayo ng malaking kawalan kung lalaban tayo ng mahabang panahon. Pinag-isipan ito ni Austin bago niya tuluyang sinabi, dapat ipagpatuloy ninyo ang pagmamasid sa nangyayari sa kagubatan. Magsumbong ka sa akin kapag may balita, naiintindihan mo ba? Huwag kang mag-alala, First Fortress Master. Tiyak na magre-report kami sa iyo sa tamang oras. Magalang na iminuwestro ng medyo may edad na lalaki ang kanyang mga kamay at mabilis na umalis. Sa sandaling ito, maraming bonfire ang nasusunog sa labas ng kagubatan. Ang mga elder at sect master ng Bloodshed Clan na nagbabantay sa labas ng kagubatan ay nagpista ng masarap na barbecue ng mga halimaw na hayop habang umiinom ng masarap na alak. Halatang nag-e-enjoy sila. Lumipas ang araw, ganoon na lang, and I'm sure medyo marami na silang rewards. Haha! Ang mga taong iyon ay kakapasok lang sa lugar na ito kamakailan, at walang marami na nasa Ultimate God level. Ito ay maaaring ituring na isang karanasan para sa ating mga alagad, at tayo, higit sa lahat, ay makakakuha ng napakaraming mahahalagang bagay. Ang unang elder ng Bloodshed Clan ay humigop ng malaking alak at tumawa ng malakas. Haha, tama ang unang elder. The highlight of the day is that we made such big commotion, at napakarami sa amin ang nagbabantay sa labas ng gubat. Tiyak na may narinig ang siyam na hukbo, ngunit nagtatago sila sa kanilang mga kuta na parang mga pagong. Wala sa kanila ang nang-ahas na lumapit. Haha! Ang pangalawang elder ng Bloodshed Clan ay sumingit ng isang subo ng halimaw na karne ng hayop na hawak niya sa kanyang mga kamay, ang ekspresyon ng pagmamalaki at pagmamataas. Sumagot ang ikatlong elder, haha. Ibig sabihin, naiintindihan ng mga tao ng Nine Army ang kanilang sarili. Kung tutuusin, ang First Fortress Master nila ay walang laban sa Sect Master natin. Paano nila tayo lalabanan kung wala silang kasing daming tao sa Ultimate God level gaya natin? Dati, hindi ba nila nilulunok palagi ang pang-iinsulto kapag may ilang maliliit na alitan sa pagitan natin? Ang Sect Master ng Bloodshed Clan, si Edward, ay may ngiti sa kanyang mukha nang magsalita siya sa isang seryosong paraan, hindi ninyo dapat maliitin ang Nine Army. Kami ay mas malakas kaysa sa kanila, ngunit hindi higit pa doon. Posibleng hindi sila humarap para komprontahin tayo dahil hindi nila alam ang ginagawa natin sa mga tao sa kagubatan, hindi ba? Tumango ang ika-4 na elder at sinabing, tama ang sinabi ng Sect Master, malamang hindi nila alam ang nangyayari dito. Kung tutuusin, ang mga tao ng Nine Army ay hindi palaging pumupunta at naghahanap ng mga mahahalagang bagay dito. Maaaring naghanap na sila ng mahahalagang bagay at naging abala sa pagsasanay kamakailan, kaya wala silang ideya kung ano ang nangyayari sa kagubatan. Imposible yon. Sa sobrang kaguluhan, tiyak na malalaman nila ang nangyari kinabukasan, kahit na hindi nila namalayan noong unang araw. Medyo malayo kami pero maganda ang panahon ngayon. At ang langit ay maaliwalas. Sigurado akong matutuklasan ng kanilang mga tao na may mali dito kapag tumayo sila sa ibabaw ng matataas na pader ng kanilang kuta, di ba? Siguradong may nakita sila. Umiling ang unang elder at sinabi, sa tingin ko ang Nine Army ay hindi nang ahas na lumabas dahil natatakot sila sa atin o nagpapanggap sila na wala silang nakita, dahil ang paglalaro ng walang kaalam-alam na baraha ay makakapagligtas sa kanila ng abala. Kabanata 1783 bigla na lang, ilang miyembro ng sekta ang tumakbo palabas ng kagubatan, hinahanap ang sect master at mga elder pagkatapos nito. Ang pangalawang matanda ay ngumiti ng walang pakialam at casual na nagtanong sa mga disipulo, ano ang nangyari? Lumabas ba kayo para magpahinga? Maaaring sila ay pagod dahil sa pagpatay sa mga outlander mula sa abandonadong mundo sa buong araw, na nagpapahinga pagkatapos ng lahat ng iyon. Sa hindi inaasahan, isa sa mga disipulo, isang matandang lalaki sa pang-4 na baitang Ultimate God level, ay nahirapang makahinga bago sumagot, hindi, sect master at elders. May air report ako. Napansin naming may sira, kaya tumakbo kami palabas. At ano iyon? Kumunat ang noo ng unang elder, na iniwas ang tingin sa mga disipulo. Noon lamang sinabi ng matanda, kami. Natuklasan namin na marami sa aming mga tao ang namatay pagkatapos makipaglaban sa kanila. Lampas sa aming inaasahan na makitang patay ang 3 disipulo sa 3rd grade Ultimate God level sa isa sa aming mga battleground. Mayroon ding ilang mga disipulo sa 1st at 2nd grade Ultimate God level na namatay. Ilang daan-daang iba pa nating mga disipulo ang namatay, ngunit humigit kumulang 100 lamang sa mga outlander na ito ang nasawi. Gayunpaman, wala sa kanilang tumigil na mga disipulo ang nasa pinakamataas na antas ng Diyos. Ano? Takot na takot si Edward at ang iba nang marinig nila ito.
Batay sa kanilang pagtatantya, walang bangungot na halimaw sa kagubatan na ito ang makakapatay ng isang alagad ng Bloodshed Clan sa 3rd grade Ultimate God level. Imposible pa nga na ang mga mula sa abandonadong mundo na pumasok sa kagubatan ay may ganoong kakayahan. Logically, ang isang alagad na may ganoong husay sa pakikipaglaban ay dapat magawa ang anumang gusto nila sa loob ng gubat na ito. Gayunpaman, 3 alagad na may ganoong husay sa pakikipaglaban ang namatay, at ito lang ang nakita ng kanilang mga alagad. Wala pa rin silang ideya kung ano ang nangyari sa ibang fighting grounds. Mga sumpa, bakit ganito ang mangyayari? Tila malungkot ang ekspresyon ng ika-4 na matanda habang pinagbabaton niya ang kanyang mga kamao. Pagkatapos ng lahat, ang mga disipulo sa pinakamataas na antas ng Diyos ay maaaring ituring na mga master at mahalagang haligi sa kanilang sekta. Ang bilang ng mga tao sa pinakamataas na antas ng Diyos ay isang mahalagang kadahilanan kung gaano kalakas ang isang sekta. Nagpatuloy ang matanda sa 4th grade Ultimate God level, Pavilion Master, kung tama ang ating mga pagtatantya, tiyak na lihim silang tinutulungan ng mga tao mula sa 9 Army na patayin ang ating mga tao. Paano pa kaya ang ganoong master sa hanay ng kalaban? Agad na nagdilim ang ekspresyon ng mukha ng unang elder nang magsalita siya, mukhang nakafasad ang 9 Army na parang walang ginagawa, ngunit mayroon na sila sa simula. Palihim silang nagpadala ng mga tao sa kagubatan upang tulungan ang mga taong ito. Ang mga taong ito mula sa siyam na hukbo ay tunay na tuso at calculative. Bahagyang kumaibot ang sulok ng bibig ni Edward bago ito umungol, F***. Tuso talaga ang mga tao ng 9 Army. Nagpapanggap sila na parang walang nangyayari sa ibabaw ngunit palihim na nagpapadala ng mga tao upang tulungan ang mga nanghihimasok. Napakataksil. Kabanata 1784. Tumingin ang unang elder kay Edward grimly. Pavilion Master, ano ang dapat nating gawin ngayon? Wala kaming ideya kung gaano karaming tao ang pinadala ng 9 Army at kung ano ang kanilang husay sa pakikipaglaban. Mukhang maaari rin nating ipadala sa kagubatan ang ating mga disipulo na nasa 5th, 7th, at 8th grade Ultimate God level. Napaisip si Edward bago niya sinabing, huwag kang mag-alala. Naiintindihan ko ang lalaking iyon, ang kakaibang karakter ni Austin Drago. Hindi siya magpapadala ng maraming makapangyarihang Panginoon sa kagubatan, ang pinakamadalas niyang gawin ay magpadala ng iilan sa ika-5 o ika-6 na baitang Ultimate God level sa loob para tulungan ang mga taong iyon. Magpapakamatay siya kung maglalakas loob siyang labanan tayo. Tumango ang pangalawang elder at sinabing sang-ayon, tama ang sinabi ng sect master. Kung nagpadala sila ng mga master dito, pinangunahan sana nila ang mga taong ito na labanan tayo. Siguradong nagpadala sila ng ilang tao na may middle-range fighting prowess at tinulungan ang iba sa pagpatay sa ilan sa ating mga tao, iyon lang. Sa kasong iyon, maaari nilang isaalang-alang ang kanilang sarili bilang pagtulong sa mga taong ito. Sa panahong iyon, maipapaliwanag na nila ang mga bagay sa Anti-Alyansa Guard. Kung wala silang ginawa, natatakot sila na hindi nila maipaliwanag ang kanilang sarili at sisihin sila ng upper management. Nang marinig iyon, may kumpiyansa na sinabi ni Edward, kung ganoon nga, sa palagay ko ay hindi man lang sila nagpapadala ng mga tao sa antas ng pangwakas na Diyos ng ika-8 baitang. Higit pa rito, dapat ay nagpadala sila ng halos 100 tao para lihim na tulungan ang mga nanghihimasok na ito. Sa huli, sasabihin nila na pumasok sila sa kagubatan upang maghanap ng mga mahahalagang bagay at pinatay lamang ang ating mga tao dahil sa mga alitan. Gayunpaman, hindi magkakaroon ng malaking bilang sa kanila. Pavilion Master, ano ang dapat nating gawin? Tanong agad ng unang elder. Pinag-isipan ito ni Edward bago siya tumingin sa pang-4 na elder at sinabing, ika-4 na elder, sa palagay ko kailangan naming hilingin sa iyo na maglakbay, papasok ka sa kagubatan bukas ng umaga. Bukod pa riyan, hihilingin ko sa ilang mga disipulo sa ika-6 o ika-7 baitang Ultimate God level na sumali din sa pangangaso sa pagpatay sa mga nanghihimasok. Kung makatagpo ka ng sinuman mula sa 9 Army, huwag mag-alinlangan at patayin na lang silang lahat. Haha, sige. Nakalusot na ako sa 9th grade Ultimate God level 1 o 2 taon na ang nakakaraan at nangangati na ang mga kamay ko para kumilos matagal na rin akong walang nagawa. Kung makaharap ko ang mga mula sa 9 Army, ipapakita ko sa kanila kung ano ang tunay na panghihinayang. Napangiti ang ika-4 na matanda, na tila naghihintay ng kanyang oras. Haha, pang-4 na elder, papasok ka at subukan mo muna. Kung may dumating, tawagan mo lang ako, at papasok ako sa kagubatan at tutulungan ka. Haha, nagsimulang tumawa ng malakas ang ika-3 elder, halatang nakikipagbiruan sa ika-4 na elder. Inilibot ng ika-4 na elder ang kanyang mga mata sa ika-3 elder at sinabing, kailangan ko ba ng tulong mo? Hindi ba ako mahihiya kung ganoon?
Pareho tayong nasa 9th grade Ultimate God level, at kailangan ko lang ng tulong mo kung nasa gubat ang First Fortress Master ng 9 Army. Hindi ako natatakot sa iba pang mga Fortress Masters at iba pang miyembro ng 9 Army. Tama, Third Elder. Huwag mong maliitin ang ika-4 na matanda, 1 taon o 2 taon na lang ang nakalipas. Siya ay may malakas na kapangyarihan sa pakikipaglaban, at kahit ako ay maaaring hindi niya kalaban. Nakangiting sabi ng unang Elder. Sa sandaling ito, napatay ni Jackie at ng iba pa ang napakaraming mga disipulo ng Bloodshed Clan. Iniligtas nila ang marami sa kanila at hiniling na maglakbay patungo sa direksyon na kanilang napagkasundoan. Nang sumapit ang gabi, nagtago sila sa loob ng isang medyo desyerto na kuweba, na nagtalaga ng isang magbabantay habang ang iba ay patuloy na nagsasanay upang patatagin ang kanilang kahusayan sa pakikipaglaban. Kabanata 1785. Si Jackie, syempre, ay hindi nagsanay. Pinili sa halip na linangin ang pangatlong grado ng mga intermediate na table task sa gabi habang inilalabas niya ang mga sangkap at peel furnace. Dahil ang rate ng tagumpay ay lubhang mahalaga, si Jackie ay hindi naisip na makaranas ng iba pang ikatlong grado na mga intermediate na table task. Nililinang niya ang tableta na matagumpay niyang nilinang dati. Ang kanilang grupo ng mga tao ay nangangailangan ng kabuoang 7 table task, kabilang si Melody. Ito ay isang mabigat na presyon para kay Jackie. Sunod-sunod na nilinang ni Jackie ang 8 hanay ng mga sangkap sa buong gabi, at nagtagumpay siya ng 3 beses, na nagresulta sa 3 pangatlong gradong intermediate na table task. Kailangang maunawaan na ang naturang rate ng tagumpay ay itinuturing na kahanga-hanga. Nang sumikat na ang araw, tumayo si Jackie at huminga ng malalim. I'm more proficient during this round of cultivation than last time, kumbaga. Maglilinang ako ng 4 pang tableta ngayong gabi, at magkakaroon tayo ng tig-iisang tableta. Ang ating lakas sa pakikipaglaban ay tiyak na tataas ng husto kung magsisikap tayong makalusot ng sama-sama. Haha! Ibig sabihin, madali nating tapusin ang mga taong iyon. Natawa si Alejandro at sinabing, sa mga disciples ng Bloodshed Clan na pinatay natin kahapon, yung may pinakamataas na husay sa pakikipaglaban parang nasa 4th grade Ultimate God level, no? Wala kaming nakitang tao sa 5th o 6th grade Ultimate God level. Mukhang ang mga mula sa Bloodshed Clan ay hindi nagpadala ng maraming master rank na mga disipulo sa kagubatan. Dahil doon, mapait na ngumiti si Jackie. Kahapon iyon, at nangyari iyon dahil minamaliit nila kami. Ngayon, ang mga disipulo sa 5th o 6th grade Ultimate God level ay maaaring dumating na lamang. Maaari pa nga tayong makatagpo ng mga disipulo sa ika-7 baitang Ultimate God level, kahit na naniniwala ako na hindi sila magpapadala ng napakaraming disipulo na may ganoong husay sa pakikipaglaban. Kung tutuusin, iniisip nila na ang pangunahing kalaban nila ay ang mga tao mula sa 9 armies, at hindi sila gagawa ng malaking eksena kapag humahawak sa mga katulad natin. Noon ay nagsalita si Kenneth na nakakunot ang noo, Young Master Jackie, hindi ba sinabi mo kahapon na maghahinala sila na ang 9 Army ay lihim na nagpadala ng mga tao dito upang tulungan tayo matapos makita ang mga bangkay ng mga disipulo sa 3rd grade Ultimate God level? Hindi pa rin ba sila magpapadala ng higit pang mga disipulo sa ika-7 o ika-8 baitang Ultimate God level? Hindi nagdalawang isip si Jackie at nakangiting sumagot, hindi sila magpapadala ng marami dahil iisipin nila na ang 9 Army ay hindi magpapadala ng masyadong maraming tao, kahit na nagpadala sila ng mga tao para tumulong sa atin. Bakit hindi kumilos ng sama-sama ang lahat ng mga tao mula sa 9 Army, dahil ito ay isang karagdagang hakbang upang magpadala ng maraming masters? Arg! Ang grupong ito ng 9 Army ay sadyang moldita. Wala kaming nakita sa kanila buong araw kahapon. Sinabi pa ni First Mistress Cabello na ang mga kabataan ng 9 Armies ay nangako na ipapaalam nila sa mga miyembro ng 9 Army at hilingin sa kanila na pumunta at tulungan kami. Tinatanong ko ngayon kung sila nga. Mga miyembro ng Anti-Alliance Guard sa halip. Nakaramdam si Kenneth ng galit sa loob niya habang iniisip niya kung paano naging tahimik ang mga tao ng 9 Army. Wala na tayong magagawa. Ang gusto nila ngayon ay panoorin ang mga apoy na naglalagablab sa kabila ng ilog. Ang tanging pagpipilian natin ngayon ay itaas ang ating husay sa pakikipaglaban, at sa ganoong paraan tayo mananatiling buhay. Hindi natin maiisip kung paano umasa sa iba. Tiyak nakikilos sila, ngunit hindi ngayon. Ang mga taong iyon ay ilang tusong matandang fox. Walang magawang ngumiti si Jackie at lumipad sa langit. Nakinig siya sa mga ingay na nag-aaway sa malapit at sinabing may ngiti sa kanyang mukha, not bad. Parang mas kaunting labanan ang nangyayari ngayon kumpara sa kahapon. Kung wala ang mga ingay ng labanan, hindi magiging madali para sa mga taong iyon mula sa Bloodshed Clan na hanapin tayo. Gayunpaman, marami sa ating mga tao na pumasok sa lugar na ito ay malamang na namatay kahapon.
Kabanata 1786. F***, maraming tao dito at may butas doon. Haha, mukhang nagtago ang mga taong ito sa kuweba kagabi. Sa hindi inaasahan, halos 100 ng mga alagad ng Bloodshed Clan ang nakatuklas kay Jackie at sa iba pa sa sandaling ito. Agad silang lumipad na may ngiti sa kanilang mga labi. Sok! Not bad. Natuklasan namin ang 7 sa kanila at talagang may isang magandang babae sa kanila. Bagamat nikotikip ang mukha niya, sigurado akong magandang babae siya. Sabi din ng isa pang alagad ng Bloodshed Clan na may ngiti sa kanyang mukha. Haha, junior brother, tingnan mo. Hindi mo makontrol ang iyong sarili sa tuwing makakakita ka ng magandang babae. Kung magpapatuloy ito, baka mamatay ka sa kamay ng isang babae sa hinaharap. Ang isa sa mga matatandang lalaki ay nagsimulang tumawa ng malakas. Tumingin si Jackie sa mga taong ito at isang matamis na ngiti ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig. Ang may pinakamataas na husay sa pakikipaglaban ay nasa pangatlong baitang ultimate god level at marami sa iba ay nasa tunay na antas ng Diyos. Sok! Napakakaunti sa inyo dahil 5 lang ang nasa pinaka-Diyos na antas. Mas maganda kung marami pa kayo. Hindi mapigilan ang pagkibot ng mga sulok ng bibig ng matanda nang marinig ito. Isa siya sa kanila na nasa ikatlong baitang ultimate god level. Humakbang siya pasulong at galit na pinandilatan si Jackie. Binata, hindi masama. Sa hindi inaasahang pagkakataon, maa-assess mo ang ating fighting prowess mula sa malayo kapag hindi ganoon kalakas ang fluctuation ng power sa ating katawan. Haha! Ano ang ibig mong sabihin na tayong dalawa lang ang nasa ikatlong baitang ultimate god level? Sa tingin ko ako lang ay sapat na para patayin kayong mga tao. Pagkatapos magsalita, hindi na nag-aksaya pa ng oras ang matanda sa pakikipag-usap. Hinigpitin niya ang kanyang kamao at lumabas si Chi. Dahan-dahan ding tumaas ang napakaraming kahangahangang paraan. Nang tuluyang natakpan ang kanyang mga kamao sa Chi, ang matanda ay sumugod kay Jackie sa isang iglap at direktang sumuntok sa kanya. Ikaw! Isang bakas ng pang-aalipusta ang lumitaw sa mga mata ni Jackie nang harapin niya ang pag-atake ng kabilang partido. Nakapatay siya ng napakaraming tao sa pangatlong baitang ultimate god level kahapon, at kailangan niyang aminin na ang mga disipulo ng Bloodshed Clan sa pangatlong baitang ultimate god level ay may talagang mataas na kapangyarihan sa pakikipaglaban. Ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay maihahambing sa mga nasa pang-4 na baitang ultimate god level. Gayunpaman, ang matandang ito na nauna sa kanya ay halatang hindi ganoong master. Sa hitsura ng kanyang bilis, siya ay dapat na isang bahagyang mahinang tagapagsanay sa mga nasa ikatlong baitang ultimate god level fighter. Mula sa hitsura ng Chi na tinatakpan ng kanyang mga kamao, ito ay pabago-bago sa pagitan ng malakas o mahina. Maliwanag na wala siyang malakas na kontrol sa kanyang kapangyarihan. Kaya naman, napagpasyahan ni Jackie na ang matandang ito ay nakalusot ilang araw na ang nakararaan patungo sa pangatlong baitang ultimate god level at hindi pa rin nakakapag-stabilize sa kanyang kasalukuyang antas. Boom! Nang kaharap ang matanda, hindi man lang ginamit ni Jackie ang kanyang Chi at diretsyong nakipagkamao sa kabilang partido. Paano magiging ganito? Hindi man lang ginamit ng binatang ito ang kanyang Chi. Ang isang alagad ng Bloodshed Clan na nasa first grade ultimate god level ay nagulat na nanlaki ang kanyang mga mata nang makita kung paano hindi ginamit ni Jackie ang kanyang Chi. Nagulat sila. Siguradong suicidal ang lalaking ito. Haha! Ang isa pang babaeng disipulo ay tumawa ng hindi maganda. Boom! Gayunpaman, kasunod ng isang kakilakilabot na umuusbong na ingay, ang matanda ay pinalipad pabalik habang siya ay nagsusuka ng isang subo ng dugo. Bang! 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 Ilang puno sa hindi kalayuan sa likod ng matanda ang tuloy-tuloy na nabali matapos itong katukin ng matanda gamit ang kanyang katawan. Puff! Sa wakas, tumigil ang matanda. Napahiga siya sa lupa at samuka ng panibagong subo ng dugo bago siya tuluyang tumigil sa paggalaw. Hindi na siya humihinga. Oh my God, paano ito posible? Pinatay niya ang senior brother sa isang suntok at hindi man lang ginamit ang kanyang Chi. Kabanata 1787. Nagulat ang babaeng alagad na tumingin kay Jackie na halos malaglag ang panga niya sa lupa matapos niyang makita ang tagpong ito. Hindi siya makapaniwala sa nangyari sa kanyang mga mata. Tumakbo ka! Ang galing ng lalaking iyon sa pakikipaglaban ay maihahambing sa isang pang-5 o ika-6 na baitang na ultimate god level fighter. The asterisk man ito. Bakit may isang taong may ganoong kataasan sa pakikipaglaban sa gubat na ito? Ang isa pang lalaki sa pangatlong baitang ultimate god level ay agad na sumigaw sa gulat at tumalikod upang makatakas. Gayunpaman, mabilis na lumipat si Jackie patungo sa kanya na ang kanyang anino na lang ang naiwan sa lugar kung saan siya orihinal. Lumapit si Jackie sa harapan ng lalaking iyon at diretsahang inatake ito. Whoosh whoosh whoosh. Kasabay nito, nagsimula na ring mag-charge forward si Nash at ang iba pa.
Sunod-sunod silang sumugod. Ang 12-12 ng mga disipulong iyon ay hindi nila kalaban at ganap na napatay sa loob ng ilang segundo. Medyo malayo ang aming nilakbay sa kagubatan kagabi bago kami nagtago upang magsanay. Sa hindi inaasahan, ang mga taong ito ay nakarating na sa kagubatan. Sabi ni Jackie habang sinusuri ang mga martial ring ng kabilang partido pagkatapos niyang patayin ang mga taong iyon. Oo, sa makatuwid, ang mga taong ito ay malamang na hindi malinaw tungkol sa sitwasyon sa kagubatan na ito. Tumango si Nash. Matapos iligpit ang mga bagay na kanilang nakuha, ipinagpatuloy ni Jackie at ng iba pa ang kanilang paglalakbay. Hindi nagtagal ay naglakbay sila patungo sa isa pang lugar kung saan maririnig ang mga ingay. Hindi nagtagal pagkaalis ni Jackie at ng iba pa, 20 pang disipulo ng Bloodshed Clan ang muling lumitaw sa eksenang kakaalis lang nila. Paano magiging ganito? 2 tao sa 3rd grade Ultimate God level ang namatay. Isang babae sa 5th grade Ultimate God level ang may madilim na ekspresyon sa mukha habang nakatingin sa mga katawan sa lupa. Nakilala niya ang isa sa mga lalaki sa pangatlong baitang Ultimate God level habang magkasama silang nagmisyon dati. Hindi niya inaasahan na mamamatay siya sa kagubatan na ito. Senior Sister, mukhang palihim na nagpadala ng mga tao ang mga tao ng 9 Army para tulungan sila. Kung hindi, imposible para sa 12-12 ng mga taong ito na mapatay nila. Naisip ito ng isa sa mga lalaki at naglakad pasulong para kausapin ang babaeng nakasuot ng pulang damit. Oo, kung ganoon, kailangan mag-ingat ang lahat. Sa pagkakataong ito, ang kalaban natin ay hindi lang iyong mga taong pumasok mula sa abandonadong mundo, ang mga miyembro ng 9 Army ay nakapasok na rin sa kagubatan. Tumango ang babaeng disipulo at hindi nagtagal ay ikinaway niya ang kanyang kamay bilang senadorios na sabay-sabay na umalis ang kanyang mga tao. Jackie, hindi na natin kailangang iligtas ang grupong ito ng mga tao. Nang muling dumating si Jackie at ang iba pa malapit sa kinaroroonan ng mga ingay ng away, isang mapaglarong ngiti ang sumilay sa gilid ng bibig ni Nash pagkatapos niyang tingnan. Napakaraming tao ang nasa harapan nila at may hindi bababa sa 7,000 hanggang 8,000 katao. Ang 7,000 hanggang 8,000 katao na ito ay hinahabol ng higit sa 100 mga alagad ng Bloodshed Clan, novel drama. Haha, maaari nating baliwalain ang mga taong ito mula sa Hall of Divine Royal. Ang Hall of Divine Royal na ito ay may napakaraming tao at ang mga pamilya o puwersa mula sa dagat ay karaniwang nakikinig sa kanila. Sa kasamaang palad, sila ay nakatadhana na hindi makakuha ng anumang mga benepisyo sa pamamagitan ng pagsunod sa amin sa lugar. Sa halip, lahat sila ay mamamatay dito. Walang emosyon si Jackie habang sunod-sunod na pinapatay ang mga miyembro ng Hall of Divine Royal. Gamit ang kanyang kamay, inakay niya ang kanyang mga tao patungo sa ibang direksyon kung saan nanggagaling ang mga ingay ng labanan. Ito ay mahusay. Ito ay si Randall, Shelby, at ang iba pa. Natuwa si Jackie nang tingnan niya mula sa malayo dahil ito ay mga taong mula sa pamilya Tudor. Hindi sila nakatagpo ng sinumang miyembro ng pamilya Tudor nitong ilang araw at nag-aalala si Jackie na halos lahat sa kanila ay namatay. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakilala nila ang humigit kumulang 3,000 miyembro ng Tudor family na hinahabol ng mga miyembro ng Bloodshed Clan. Ang pamilya Tudor ay palaging may magandang relasyon sa pamilyang puti at nagsalita sa ngalan nila. Itinuring pa ni Randall si Jackie bilang kanyang kuya. Hindi akalain ni Jackie na sa wakas ay makakabangga nila ang mga taong ito dito. Kabanata 1788. Ang kasalukuyang Randall ay aktwal na nakapasok sa pinakamataas na yugto ng tunay na antas ng Diyos, at siya ay isang hakbang na lamang mula sa unang baitang ultimate na antas ng Diyos. Naalala ni Jackie na noong una siyang pumasok sa lugar, si Randall ay nasa huling yugto lamang ng tunay na antas ng Diyos, at hindi nagtagal bago siya makapasok sa pinakamataas na yugto ng tunay na antas ng Diyos. Gayunpaman, ang labis na ikinagulat ni Jackie ay ang pinuno ng pamilya Tudor, gayon din ang ilang iba pang matatanda, ay nasa tuktok pa rin ng tunay na antas ng Diyos, wala pa sa kanila ang nakalusot sa Ultimate God Realm. Sa kabutihang palad, ang mga taong humahabol sa kanila ay hindi mataas ang husay sa pakikipaglaban, mas kaunti ang mga tao nila at sa kanila, 2 lang ang first grade Ultimate God level fighters. Kaya naman, si Randall at ang kanyang mga tao ay nakapagpigil ng ilang sandali. Dang it! Kung magpapatuloy ito, malalagay tayo sa malaking problema. Yung 2 first grade Ultimate God level fighters, hindi tayo mananalo laban sa kanila. Kaya lang nating patayin ang ilan sa mga tunay na Diyos at mga manlalaban sa antas ng demigod. Ang isa sa mga matatanda, pagkatapos maglabas ng isa pang martial technique, ay lumingon at tumingin kay Shelby, ang kanyang mukha ay seryoso. Master Tudor, dapat tayong maghiwalay at tumakas. Nawalan pa tayo ng 2 hanggang 300 lalaki sa napakaikling panahon.
Kung magpapatuloy ito, tuluyan na tayong matatanggal ng mga ito. Nawalan din sila ng 12 ng mga lalaki, at halos 300 lalaki na lang ang natitira, galit na galit ako. Napakarami nilang pinatay sa atin. Dapat ba tayong manatili at labanan sila hanggang kamatayan? Naikuyom ni Randall ang kanyang mga kamao ng mahigpit, nagningning ang galit sa kanyang namumula na mga mata. Parang naputol ang puso niya nang makita niya ang kapwa niya Tudor na brutal na pinatay ng kabilang partido. Randall, hindi tayo pwedeng kumilos ng pabigla-bigla. Makinig tayo sa unang elder. Maghihiwalay tayo at tatakas. Sa ganitong paraan, mayroon tayong mga pagkakataong mabuhay. Kung saan may buhay, may pag-asa, di ba? Inabot kami ng napakaraming araw ng pagsusumikap para makapasok dito, at may paraan para makapasok tayo sa pinakadiyos na antas dito. Hinikayat ni Shelby si Randall habang nakikipaglaban siya sa mga kaaway. Kinasusuklaman din niya ang Bloodshed Clan B** starred na ito, ngunit siya at ang kanyang mga tao ay walang ibang pagpipilian. Kung magpapatuloy ang sitwasyong ito, ang buong pamilya Tudor ay malipol. Marahil, sa karamihan, iilan lamang sa kanila ang makakaligtas. Nanay, tingnan mo, si Kuya. Napuno ng kawalan ng pag-asa ang puso ni Randall, ngunit sa pag-angat niya ng ulo, nakita niyang lumipad si Jackie kasama ang ilang tao. Ha! Kuya! Anong kuya? Natigilan si Shelby ng ilang segundo bago siya umikot at tumingin. Siyang Master Jackie naman. Diyos ko! Nandito na si Master White at ang iba pa, at kahit ang The Saintess Melody ay nandito na. Umaasa ako na ang ilan sa kanila ay nakapasok sa sukdulang antas ng Diyos. Kung talagang ginawa nila, mahahawakan nila itong mga B** starred para makatakas tayo. Bulalas niya, nanginginig ang tono niya. Si Randall naman ay confident. Si Kuya Jackie ay likas na galing sa martial arts. Kung naging maayos ang lahat, tiyak na nakapasok na siya sa Ultimate God level. Bukod dito, ang kanyang husay sa pakikipaglaban ay palaging napakalakas, kahit na hindi siya pumasok sa first grade Ultimate God level, magagawa pa rin niyang pigilan ang dalawang B** starred na iyon. Pagkatapos ay magsanib puwersa tayo, hanapin ang tamang timing at atakihin ang kabilang partido. Baka mapatay natin sila. Matapos makinig sa pagsusuri ni Randall, si Shelby at ilang matatanda ay napuno muli ng pag-asa, nagliwanag ang kanilang mga mata at ang kanilang espiritu ay napataas. Tama si Randall. Hanggat may makakapidyo sa dalawang B** starred na iyon, mas madali para sa kanila na manalo sa labanang ito. Haha! Salamat sa Diyos, Master Tudor, sa wakas ay natagpuan ka na namin. Si Nash at Jackie ay lumipad at huminto sa harap ni Shelby, samantalang sina Kenneth, Titus, at ilang iba pang mga White ay lumipad upang tulungan ang mga Tudor sa labanan. Master White, napakagandang makita ka. Nagtataka ako kung mayroon na ba sa inyo ang nakapasok na sa first grade Ultimate God level. Ang kabilang partido ay may dalawang first grade Ultimate God level fighters, sobrang hirap na nating harapin. Wala ni isa sa atin dito ang nakalusot sa Ultimate God realm. Sigh. Hindi namin mahanap ang martial technique, at sa isang pagkakataon na sa wakas ay natagpuan namin ito ay binabantayan ng mga Ultimate God level na manlalaban. Wala tayong lakas ng loob na labanan sila para agawin ang martial technique. Tanong ni Shelby. Siya ay walang magawa at balisa sa parehong oras, sa takot na kahit na dumating si Jackie at ang iba pa ay hindi pa rin sila makakatulong sa sitwasyon. Kabanata 1789. Haha, maghintay lang at tingnan. Gayunpaman, si Nash ay mukhang ganap na kalmado, walang pakialam. Sa halip, tumawa siya at itinuro ang larangan ng digmaan at sinabing casual. Agad namang lumingon si Shelby at tumingin. Nagulat siya sa nangyari sa harapan niya, pati na rin ang iba pang miyembro ng pamilya Tudor. Ang dalawang first grade Ultimate God level fighters ay pinatay ni Kenneth at Titus sa loob ng ilang minuto, hindi man lang nila may pagtanggol sina Kenneth at Titus. Holy moly! Saang level na sila ngayon? Hindi pa naman first grade diba? Ang kanilang chi energy ay kulay ginto. At ito ay masiksik at mas mayaman kaysa sa chi energy ng kabilang partido. Napabuntong hininga si Shelby sa eksena, at tumingin siya kay Jackie ng may pag-asang tingin. Bukod dito, si Titus, Alejandro at iba pa ay napakalakas at makapangyarihan din. Halatang Ultimate God level fighters sila. Noon lang ngumiti ng malupit si Jackie at sumagot, lahat sila ay nasa ikatlong baitang Ultimate God level. Si Melody ay nasa ikalawang baitang at ako ay isang pang-apat na baitang Ultimate God level fighter. Ano? Nasa 4th grade Ultimate God level ka na. Agad na tumaas ang boses ni Shelby sa soprano vocal range, sa kabuoang pagkabigla at pananibik ay tumaas sa kanya na parang tubig. Desperado silang naghahanap ng paraan para makalusot sa sukdulang antas ng Diyos sa mga araw na ito ngunit walang resulta.
Gayunpaman, nakapasok na si Jackie sa pang-apat na baitang Ultimate God level. Mas lumawak pa ngayon ang agwat sa pagitan nila. Paano ito posible? Gaano nakatagal simula nang pumasok ka sa lugar na ito? Naglilinang ka ba sa lahat ng oras na ito? Pero imposible naman, di ba? Kahit na naglilinang ka, imposibleng maabot mo ang ikaapat na baitang sa ganoong kaikling panahon. Kumunat ang noo ni Randall. Matapos itong pag-isipang muli, sinabi niya sa nagulat na tono, hindi kaya nakapulot kayo ng isang uri ng treasure o martial technique na nagbibigay daan sa inyo upang mabilis na mapahusay ang inyong martial level. Kayamanan tulad, marahil, anong libong taong gulang na tubig ng himala. Haha, walang ganyanan. At walang ganoong kalakas na kayamanan. Hindi alam ni Nash kung maiiyak o matatawa sa hula ni Randall. Napakabilis naming nakalusot dahil naging third grade intermediate alchemist si Jackie. Ang talino niya talaga in terms of alchemy. Isang master ang sasabihin ko. Paliwanag niya. Talaga, gaano kalakas iyon? Kung umiinom ka ng third grade na intermediate level na pill, dapat ay mapapabuti mo rin ang iyong martial level ng kaunti, tama ba? Hanggat may oras, siguradong mapapabuti mo muli ang iyong martial level sa maikling panahon. Bumahaw ang inggit sa mga mata ni Shelby matapos marinig ang paliwanag ni Nash. Sa pagkakataong ito, pinitik ni Jackie ang kanyang palad at naglabas ng 2 librong naglalaman ng martial techniques, at sa kanya ito iniabot kina Shelby at Randall. Nakuha namin ang mga martial technique na ito pagkatapos naming patayin ang ilang mga disipulo ng Bloodshed Clan. Hey! Mayroong maraming mga diskarte sa loob, at ang mga diskarteng ito ay nakatulong ng malaki. Kunin ito at kunin ito. Subukang makapasok sa pinakamataas na antas ng Diyos sa lalong madaling panahon. Ako, Young Master Jackie, ito ay masyadong mahalaga. Hindi natin ito kakayanin. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata nang magsalita si Shelby sa nanginginig na boses. No, ito ay ganap na maayos. Magkaibigan tayo. Kunin mo na lang. Masiglang tumawa si Jackie bilang ganti. Pagkatapos ay sinabi niya sa mga Tudor ang kasalukuyang sitwasyon nila mula ulo hanggang paa. Sumunod lang kayo sa sinabi ko, dumiretso na kayo sa tuktok ng bundok na iyan, hihintayin kayo ng malaking grupo natin doon. Ang mga tao ng Supreme Clarity Sect at ang Divine King Sect ay nakalampas na rin. Matapos kayong dumating, mangyaring samantalahin ang pagkakataong makapasok sa unang baitang na pinakadiyos na antas. Kung maaari nating dagdagan ang bilang ng mga tunay na manlalaban sa antas ng Diyos, ito ay magiging kapakipakinabang para sa atin. Kung tutuusin, baka kailangan na nating pumasok sa isang mahirap na digmaan sa lalong madaling panahon. Kabanata 1790. Kung gayon pagkatapos ay nagpapasalamat ako sa iyo, Young Master Jackie. Tumango si Shelby. Alam niya ang bigat ng sitwasyon, masyadong malaki ang agwat sa pagitan ng first grade Ultimate God level at ang peak ng totoong God level. Ang dalawa ay mukhang may malaking pagkakaiba sa pagitan ng kanilang mga antas ng paglilinang, ngunit mayroong isang napakalaking agwat sa mga tuntunin ng lakas ng pakikipaglaban. Pagkatapos ng lahat, ang chi ng isang tao na nasa first grade Ultimate God level ay hindi katulad ng dati, dahil ito ay sobrang dalisay at naglalaman ng isang kulay ng ginto. Ang explosive power ng ganoong uri ng chi ay hindi matutumbasan ng explosive power ng chi sa peak ng totoong God level. Ang daming tao dito. Aking kabutihan. Natapos na ang labanan. Hindi ko akalain na mamamatay ang mga tao natin. Ngunit sa sandaling ito, dumating ang isang grupo ng mga disipulo mula sa Bloodshed Clan. 4 o 500 sa kanila, at 10 sa kanila na nasa pinakamataas na antas ng Diyos. Mayroon ding mga nasa ikalawang baitang o ikatlong baitang, at ang pinuno ay talagang isang 5th grade Ultimate God level fighter. Si Kenneth at ang iba pa, natapos ng mangolekta ng mga samsam sa digmaan, ay agad na lumapit kay Jackie at sa iba pa. Lahat sila ay tumingin sa harap na may seryosong ekspresyon. Marami sila. Parang may iilan talaga na nakapasok sa Ultimate God level. Kung hindi, hindi sana namatay ang dalawa sa ating pinakaunang antas na mga disipulo sa antas ng Diyos. Ang isang batang babae na nasa ikalawang baitang Ultimate God level ay nahiya nang makita niya ang sitwasyon. Nagmamadali silang lumapit nang marinig nila ang mga tunog ng labanan na nagmumula sa site. Gayunpaman, masyadong maagang natapos ang mga ingay ng labanan. Naisip pa nga nila na maaaring ang mga disipulo ng Bloodshed Clan ang mabilis na tinapos ang labanan, na nakakuha ng tagumpay. Hindi nila akalain na ang mga nagwagi ay ang mga nagmula sa abandonadong mundo. Ang mga taong ito ay talagang nakapatay ng maraming disipulo mula sa Bloodshed Clan. Hehe, hindi na kailangang mag-isip ng labis tungkol dito. Patayin silang lahat at maghayganti para sa ating mga kapatid. Ang disipulo na isang pang-5 baitang Ultimate God level fighter ay isang nasa katanghaliang gulang na babae.
Matapos niyang makita ang mga bangkay sa lupa, ngumiti lang siya ng malamig at itinutok ang kanyang espada. Kalmado pa rin ang ekspresyon ni Jackie nang makita ang mga bagong dating. Hindi man lang niya itinuring na banta ang mga ito. Sa halip, lumingon siya kina Randall at Shelby. Master Tudor, dalhin mo ang mga miyembro ng Tudor family at umalis ka muna. Masyadong marami sa inyo ang naiwan dito, sa halip ay makakasama ito. Kung lalaban tayo, walang saysay na sakripisyo. Sapat na kaming 7. Hintayin mo na lang kami dyan gaya ng sinabi namin. Sige, maraming salamat po. Dapat mag-ingat kayong lahat. Ang Bloodshed Clan ay hindi magiging madaling tanggapin. Sino ang nakakaalam kung gaano karaming mga mandirigma ang mayroon sila? Alam ni Shelby na hindi gaanong makakatulong ang kanyang mga tao kung mananatili sila sa likuran. Para sa kanila, kailangan nilang pahintulutan ang mga nasa rurok ng tunay na antas ng Diyos na makapasok sa pinakamataas na antas ng Diyos sa unang baitang. Kailangan din nila ang mga nasa advanced na yugto ng tunay na antas ng Diyos upang makapasok sa unang antas ng pinakamataas na antas ng Diyos sa lalong madaling panahon. Sa ganoong paraan, kung sila ay tunay na sumabak sa isa pang labanan, ang agwat sa pagitan nila at ng kanilang mga kaaway ay hindi magiging masyadong halata. Mag-ingat ka kuya. Mag-live muna tayo. Huwag kang mag-alala. Tatandaan namin ang iyong mga salita at makarating doon sa lalong madaling panahon. At gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa lalong madaling panahon. Napatingin si Randall kay Jackie at pinaalis ang mga tao. Aalis agad. Galit na galit ang isang lalaking second-grade ultimate god level fighter nang makita niya ang napakaraming tao na tumalikod para lumipad. Naglaslas siya ng isang tipak ng chi pasulong. Isang tipid ng ngiti ang ibinigay ni Jackie nang makita niya ito. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at nagpadala ng isang maliit na tipak ng chi na lumilipad din, na madaling makuha ang pag-atake ng kabilang partido. She asterisk T. Talagang mayroon silang isang makapangyarihang tao sa kanila. Agad na naging seryoso ang lalaki na isang second-grade ultimate god level fighter nang makita niya ito, nagdilim ang kanyang ekspresyon. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.